By the way, eto, meron tayong isang babalita na malupit tungkol ho naman dito kay Marcoleta, kasi si Marcoleta po ay ngayon ay grabe kaliwat kanan na sinasabing si Marcoleta daw ay pro-China. Pakinggan natin ito Inilatag doon si Senador Marcoleta, like patungkol doon sa meron ba tayong coordinates, ganun. Yeah. Meron siyang nabanggit, tapos meron siyang ipinakita din na mapa na kinikilala ng buong mundo. Tayo lang kasi yung nakakaalam po doon, tayo lang yung may batas patungkol po doon sa West Philippine Sea. Meron siyang sinasabi na kailangan kasi doon, kaya nga nababansagan siya na pro-China daw, pero ang sa kanya naman gusto niyang palakasin yung claim natin kung meron ba tayong ganito para yun yung ating kasi ito yung mga requirements. Tama po ba, Prof? Magandang tanong mo kasi inaano nila si Kong Marcoleta binabansagan nila na pro-China, which is actually, to be a friend of a country like China is not necessarily being pro that country, or let us say specifically in this case is China. No, being friend is okay. That's why we have what you call diplomacy. Ano ang gamit ng Department of Foreign Affairs kung hindi marunong makipagkaibigan ang mga Pilipino sa ibang bansa? Would you call that pro-China if you are a friend of China? Of course, it's wrong connotation. Kasi alam mo, yan ang yan ang kanilang parang packaging. Porket gusto mong ayusin, porket gusto mong makipagkasundo, pro-China ka na. Kasi sa kanila, the only resort is to fight against China. Labanan. Di ba? Makipag-away. Ito yung mga war freak Ano mo yun? Eto, halimbawa. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May kapitbahay kang may atraso sa'yo. Di ba? May dalawang choice ka. Anong gawin mo? Batuhin mo? O makipag-usap ka ng maayos, di ba? Pwede yun Dalawa lang naman Batuhin mo yung bubong ng kalaban mo, ng kapitbahay mo. Pero, kung sabihin ba nung asawa mo na honey, baby, sweetheart, baka naman pwedeng kausapin mo na lang yung kapitbahay natin, makipag-usap na lang tayo. Hay! Siguro kayo nung kapitbahay ko, no? Siguro kayo. Bakit mo gusto makipag-usap? Galit nga ako sa kanya. Tumatae yung aso niya dun sa garden natin. Ba't mo gusto makipag-usap? Ganyan. Ganyan ang thinking ng mga tatanga-tangang opisyal natin. Gusto ka agad awayin. I mean, sasabihin na iba, kasi banat ba ilang beses nang kinausap? Kaya nga, so batuhin na lang natin. Na alam mong mas mayaman yon, may security guard yon, merong nasa katungkulan yun, may pulis yun. Ibig sabihin, alam mong talo ka pag nakipaglabang ka. Tama, mali. So, ano gagawin mo? Batuhin ko na lang. Tanga, di ba? Kaya nga, ikaw makikipag-usap yun ang gusto. Ngayon, pro-China na daw yung mga ganong klaseng prinsipyo. Di ba? Napakatanga po doon. Di ba? Hindi naman pwede. Halimbawa, isa pa. May supplier kang Chinese. Wari, nasa negosyo ka. Nakipagnegosyo ka sa kanya. Hindi ibig sabihin, binibenta mo na yung bansa mo. Negosyo lang yun. Di ba? We are just negotiating with them. Kasi ganyan ang thinking nila na pag nakipag-negotiate ka sa kanila. Di ba? Wari, may kamag-anak ka. Makulit. Kung kinausap mo pa rin siya, hindi ibig sabihin sang-ayon ka sa lahat ng ginagawa niya. Oo, ganun yun ibig sabihin, nagiging civil ka lang. Hindi ba yung salitang pagiging civil mo? Hindi porket kaaway mo siya, di ba? Pag nakita mo, sasapakin ko itong kamag-anak ko to. Hindi ganun. Diplomasya. Hindi yun pagtataksil. Gamit lang yan ng mga pro-Americans na sila talaga, as in, mahirap na magsalita. But going back to kung hindi ka gusto magkipagkaibigan sa ibang bansa, i-demolish mo yung DFA. Correct. So what's the point of having a DFA if you don't want to have friends with other countries, especially with a superpower? Diba? Ano bang klaseng logic yan? Para lang yan sa mga, yung kokote, hindi mo maintindihan kung nasaan. But in any case, going back to Kong Marcoleta,
ito, magpo-post ako ngayong gabi para i-clarify ito at may nagsalita din na nagbibida-bida na feeling niya, alam niya. Which is in fact hindi at mali siya doon. Pero mamaya after the interview, i-share ko din sa inyo. Pero just to support Senator Marcoleta, thus far, there is no record whatsoever at the Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea or with the UN Secretary General, United Nations Secretary General, showing that the Philippines has submitted geographical coordinates of its maritime zone. Now, if you want to challenge me on this, you can check the website of the Ocean Affairs and the Law of the Sea. And I will also make a post about this later. Kasi kinaayos ko pa yung, sinusulat ko pa yung commentary on this para makita. And I will also put in that post sa Facebook ko yung link at saka some evidence na wala tayo and then what we have actually done. Okay, yan ang totoo, which is correct si Senator Marcoleta on this. Wala tayong sinubmit sa DOALOS or Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea so far or sa UN Secretary General na coordinates. Walang ganon. So that is a misinformation. And later i-reinforce ko yan sa FB post ko. Pag sinabi mong maritime zones, yan ay yung EEZ, yan ang contiguous zone at saka yung continental shelf. Only ang nilagay lang natin, ang nasubmit lang is the baseline has been deposited. It's ibig sabihin yung baseline. However, when you say deposited or submission and recognition are two different things. Hindi ibig sabihin na sinubmit mo yung baseline mo or nagsubmit ka in that sense na recognize na siya. No, that is not true. Nag-deposit ka. The recognition is another story. Just to make it sure. But I'll explain more later kasi ang hirap dito nga explain, Mark, kasi napaka-technical din niya, to be very honest. Kahit nga ako... Bigyan ko kayo ng example ha, para malinaw. Okay, ito. Based dito sa kanyang sinabi, napakalinaw po. Wala pa tayong na isisumite na coordinates ng Pilipinas. Meron kasing mga ilang tatanga-tanga nagkokomento sinabing meron na daw. Ang meron tayo na inaipasa ay baseline. Okay? Baseline. Iba ang coordinate sa baseline. Ito, ipapaliwanag ko sa inyo ha. Ang baseline, ibig sabihin nun, bakod mo. Yung bakod. Okay? Yung EEC, buong bakuran mo. Ninahin natin ha. Yung continental shelf, yung lupa sa ilalim ng bakuran. Okay? So, ang naipasa pa lang natin ay yung baseline, yung bakod mo. Hindi pa yung buong bakuran. Ano ibig sabihin nun? Ito lang yung baseline. Pero hindi pa yung kung saan yung nasasakop natin, yung buong bakuran. Plus, submission pa lang. Okay? Nag-submit ka pa lang ng papel. Para ganito yan eh. Nag-file ka pa lang ng lupa sa Registry of Deeds. Nasa record na nila, pero hindi ibig sabihin panalo ka na, hindi pa nire-recognize. Parang yung marriage license. Marriage license, sinagmit mo. Ano yung recognition? Yung legal marriage. Ibig sabihin, nakasal ka na talaga. So magkaiba yung sinasabi na nasubmit mo at kinilala na ng UN. Kasi may mga nagsasabi dyan na kapag submit na daw tayo. Una, yung sinagmit natin, baseline pa lang yun. Pangalawa, hindi pa kinikilala yun. Yung mismong sinagmit natin, hindi pa nakabalidate sa UN. Parang na-record pa lang. Hindi yun ang sinasabi ni Marcoleta. Kaya nga, alam mo, ang ganda na sinabi ni ni Professor, na dapat ang DFA pinapaliwanag ito, tong mga technical, kasi yung iba, dahil nga sa paulit-ulit na kasinungalingan at misinterpretation, akala nila yun na yun. Malalim ang issue pagdating sa issue ng karagatan. Hindi katulad dito sa lupa. Na ito yung linya ko, ito yung akin, ganito, ito yung tayo.
Iba ho sa karagatan ng usapan dyan. Mamaya papaliwanag pa natin. Paulit-ulit ko munang tinitignan, binabasa, iniintindi before mo siya ma-digest. Kaya nga ang hirap ng debate na to kasi hindi naman siya ganun kadaling maintindihan ng mga Pilipino eh. So kaya nga hindi ko maintindihan ang mga senador natin. Why do they have to talk about this? Why do they ask the DFA to explain these things? Kasi trabaho ng DFA to eh. Hindi naman trabaho ito ng mga politiko. So yun. Yan. Prof, magandang gabi, si Alma. Ito, napakagandang issue na yun, di ba? Trabaho ito ng DFA. Kaya nga kita nyo, hindi nyo ba napansin, sinabi ng DFA kay Erwin Tulfo na hinay-hinay lang. Alam mo kung ba't sinabi yun? Hindi lang nila masabing, mga sir, mali kayo eh. Mali yung paliwanag nyo, sablay. Kaya niya sinabing hinay-hinay lang kasi nga alam nila. Parang ganito yan eh. May sakit ka. Kanino ka lalapit? Sa abogado? Di ba dapat sa doktor? Kasi sila yung may alam. Sila yung nag-aral. So pagdating sa foreign relation, ang dapat tanungin ay DFA at dapat kumpirmahin ng DFA. Ang problema kasi, sino nagkukumpirma? Sino nagpapaliwanag? Yung mga tatanga-tangang politiko na alam naman natin they have political motives. Sinasakyan nila to dahil mainit ito sa tao at galit ang mga Pilipino sa mga Chinese. Kuno. Yun ang sinasabi nila eh. Di ba? Nagano daw sila, nagpa-survey daw sila. Yun ang daw ang gusto ng tao, yung kampihan mo ang Pilipino. Natural! Sa tingin ko, mali kasi yung tanong, kaya mali din na sagot. Pero dahil yun ang nakita nila, ay, maganda ito, kampihan ng Pilipino. Maganda itong pangampanya sa 2020. Sino maingay dyan? Ontiveros. Kasi nga, may political motive si Ontiveros. Alam natin yun. Po ito, may iba lang ako ng konti. Ano yung nakita mong impact, Prof, doon sa pagkikita ni First Lady Liza Marcos at Chinese Ambassador to the Philippines na nangyari ito, yung pagkikita nila habang sa kasagsagan pa po ng world war ng Chinese Embassy at ng ilang government officials po ng Pilipinas? Ano yung impact? Yes po. To be frank, I am not sure about that. Sorry kasi unang-una, Eto, First Lady kasi ipapakita ko lang ayaw mo na yan. Yung kay First Lady kasi, wala namang saysay yan eh. Kasi, pero nakakatawa lang kasi doon sa pakikipagkita ni Liza Marcos. Ito yung kaputukan na binabanatan yung ambassador, di ba? So binabanata ng China, doon pa nakipagkita si First Lady. Parang sabi ko, so ibig bang sabihin na nakipag-usap si First Lady, pro-China si First Lady? Sige nga, baliin nyo nga yun. Baliin nyo nga yun. Kasi yan ang pakidin nyo kay Marcoleta, pro-China si Marcoleta. Baliin nyo nga yung ganong klaseng statement. Di ba? Paano yan? Nakipagkita rin si First Lady. Ang hirap na baguhin, di ba? Kasi nga alam mo, sigurado ako na advisean itong mga to. Naku, kailangan natin sila, iniipit na tayo, magkakaipitan tayo. Na yung problema kasi dito sa mga politiko na ito na nagkokomento at kesyo binababa si Marcoleta. Alam niyo kung bakit? Na-insecure yung mga yan kay Marcoleta eh. Kasi si Marcoleta matalino, magaling. Yeah? Pag sa eskwelahan eh, para eskwelahan yan eh. Sa eskwelahan, pag may matalino, minsan nakakainis eh, di ba? Alam lahat. Honest, di ba? Okay, honest tayo. Ganun, kahit ako nung high school ako, pag may matalino, sarap batuhin ng papel eh, di ba? Kasi parang, alam mo lahat, ikaw na magturo, ikaw na. Parang ganun eh, di ba? Ganun ang pakiramdam eh, pag may magaling eh. Tapos, lagi kang tablado. Mantakin mo, ikaw yung Senate President. Ikaw yung nasa majority, pero mas may alam pa sa'yo yung minority. Ang talaga nakakairita, nakakainis. Di ba? So, kaliwat kanan ang batikos bulado sa mga troll farm nila. Eto ngayon, biglang lapit usap si First Lady tsaka si Chinese Ambassador. Yari na, patay kang bata ka, sira ang kwento, sira ang script. Di ba?
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.